Tuloy ko na po muna 'to. Marcos Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 9. So, basahin ko na muna po and yeah, ta's ito magpapahinga muna ako. Sa hapon ko na lang babasahin yung Bible study. Alright. May title po ito, Binuhusan ng Pabango si Jesus sa Betania, sa Bethany. May parallel verses siya sa Matthew chapter 26 verse 1 to 5, Luke chapter 22 verse 1 to 2, and John chapter 11 verse 45 to 53. Pero babasahin natin Mark chapter 14 verse 1 to 9. Marcos kapitulo 14 versikulo 1 hanggang 9. Alright, verse 1. 2 araw na lang noong bago sumapit ang pista ng paglampas ng anghel, Feast of the Passover of the Angel of the Lord, the Angel of Death. 2 araw na lang bago sumapit ang pista ng paglampas ng anghel at pista ng tinapay na walang pampalsa, Feast of the Passover and Feast of the Unleavened Bread. Ang mga namamahalang pari at ang mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng pagkakataon upang lihim nilang madakip at may papatay si Jesus. 2. Verse 2. Sinabi nila, huwag nating gawin sa pista dahil baka magkagulo ang mga tao. 3. Habang si Jesus ay nasa Betania at kumakain sa bahay ni Simon na dating may malubhang sakit sa balat, dumating ang isang babae, may dala itong mamahaling pabango na nasa sisidlang alabaster jar. Ang pabangong ito ay gawa sa purong nardo, pure nard. Binasag niyang ang leeg ng sisidlan ng jar of alabaster jar. Binasag niya ang leeg ng sisidlan at saka ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Symbolizes of anointing, Jesus. 4. Nagalit ang ilang tao na naroon. Sinabi nila, bakit niya sinayang ang pabango? So looking at worldly things. So that is a precious thing, and you're just wasting it on Jesus, just throwing it, pouring it all out, even breaking the jar. The alabaster jar is costly as well. Now even the pure nard, now you're just throwing it away, you're just wasting worldly things being wasted, not even understanding that the woman is anointing the body of the Messiah. Anyways, nagalit ang ilang tao na naroon. Sinabi nila, bakit niya sinayang ang pabango? 5. Maipagbibili sana iyon sa halagang katumbas ng isang taong sweldo. Nakatingin sa pera. Nakatingin sa material na bagay. At may bibigay ang pera sa mga mahihirap. At pinagalitan nila ang babae. So, justification yung part na yun, may justification dito. Dapat may benta yan eh. Isang taong sahod sana yan eh. Yung isang taong sahod na yan, pwede natin pamigay sa mahirap yan. So, justification. So, they are looking at what's in front of them, but they are not seeing the bigger picture. In other words, they are too focused on the tree, they cannot see the forest, the beauty of the forest behind it. Alright. Verse 6, ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan niyo siya. Pinapagalitan nila ng mga tao. Sabi ni Jesus, ngunit sinabi ni Jesus, pabayaanin niyo siya. Bakit niyo siya pinupuna? Mabuti itong ginagawa niya sa akin. Kasi naalala niya si David, i-anoint yung sheep, lalagyan ng oil yung paa nun. I-anoint bago i-offer. So, kaya sinabi ni Jesus dito na mabuti yung ginagawa niya kasi He's preparing my body for burial. Ano? Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan niyo siya, bakit niyo siya pinupuna? Mabuti itong ginawa niya sa akin. 7. Ang mga mahihirap ay palagi ninyong makakasama at maaari kayong tumulong sa kanila kahit anong oras. Pero ako ay hindi niyo laging makakasama kasi kailangan ko mag-ascend sa langit. Kasi kailangan ko patunayan ang divinity ko. Kasi itong mga to, ginagamit yung humanity ko
para ma-persuade yung ibang tao na I am not the Messiah or I am not the Son of Man. I'm not the Son of God. Now they will see. They will get to know. And the movement will grow. It will grow the way that they couldn't imagine. On a way that they couldn't imagine. Alright. Verse 7. Ang mga mahihirap ay palagi ninyong makakasama at maaari kayong tumulong sa kanila kahit anong oras. Pero ako ay hindi nyo laging makakasama. Verse 8. Ginawa ng babaeng ito ang makakaya niya, ay makakaya niya. Whatever she could. Ginawa ng babaeng ito ang makakaya niya para sa akin. Binuhusan niya ng pabango ang katawan ko bilang paghahanda sa aking libing. Kaya ganun kahalaga kay Jesus yung ginawa ng babae. Kaya lang tinitingnan nila yung alabaster jar tsaka yung pure nard. Yung perang mapagbibilan sana doon. Tapos ginastify na, dapat mabibigay natin sa mahirap yan. Tama yung naisip namin. Ganito yung heart posture. Mali ka, Jesus, inalaw mo siya na basagin yung pure nard, basagin yung alabaster jar, tapon yung pure nard sa ulo mo. Mali ka doon. Kami tama. Dapat benta natin yan. Bigay natin sa mahirap. Teka muna. Hindi nyo alam gagawin ko. Iaalay ko sarili ko sa kabayaran para mabayaran lahat ng kasalanan. So, they are missing it. They're missing the forest because of the tree. In other words, they are missing the forest for the tree. And last verse 9. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Verily, I tell you the truth. Saan mang sulok ng mundo, ipangaral ang magandang balita, the good news, the gospel. Ipapahayag din ang ginawa niyang ito sa akin bilang pag-alala sa kanya. Ano yung ginawa? Full surrender, full trust, worship. Yun yung hindi nila napansin. Ang nakita lang nila, nagsayang yung babae. Pero hindi nila nakita yung ginawa ng babae para sa Diyos. Kasi part yun ng plan ng Diyos Ama. Kasi perfect and sinless si Jesus. Yung ina-anoint na mga sheep back then, spotless lang. Tapos pagka time na yun, actually titira pa yun sa bahay ng ni King David, yung mga sinasacrifice niya, titira pa yun sa kanila. 7 days yata if I'm not mistaken. Pero bago pumasok yun, i-anoint yung paa. Same thing. Galing, no? Medyo masama pa karamdam ko, medyo parang minamadali ko ng bagay. Pero tingin ko gets nyo to eh. Tingin ko talaga. Grabe, nangungusap yung buhay yung salita. Pero anyways, papakulang ko na kayo. Kasi I really have to rest a bit. I have a work to do tomorrow. I have to work. At least I have to hustle because I'm really running out of funds. Sobrang on the edge na talaga. But I'm praying unto God, and God is revealing me things to plans. But I'm just praying, God, is it really coming from you? Because if it is, I'm gonna walk it. So, update lang po. Nakuha ko na yung schedule ko sa ALS. So, starting Monday to Thursday, may schedule na ako ng online class. 12 noon to 3:30 p.m. So, yun yung schedule ko from Monday to Thursday. Tapos, Friday, module. Ito yung plano ko eh. Kaso hindi ko alam kung paano magma-manifest. Ito yung nireveal sa akin ni Lord 3 or 4 days ago. Actually, matagal na nireveal to, kaya lang ngayon lang nagsisink in. Mag-joyride. Tapos, nagtanong-tanong na ako sa mga joyride na nasakyan ko. Flexible yung time. Ikaw bahala sa oras mo. So, naisip ko, lalo yung dumating kanina yung schedule, nabanggit ko nga kay Jay, dumating na yung schedule. Sabi ko, okay, pwede akong mag-start ng 4 or 5 a.m. Pagka 5 a.m., 5 to 9 a.m. So, 4 hours na yan. Tapos from 5 p.m. to 9 p.m., another 4 hours. Sakto yon. Kasi, na-free up ko yung time ko sa ALS. Tapos from 9 a.m. to 12 noon, hindi pala, mahirapan pala ako nun. Siguro makapag-preach ako ng isa. Pero ito yung naisip ko.
pagka nasa joyride ako, may magbubook, maya-angkas ko. Masisharean ko ng gospel. Yun yung sinabi ko kay Jay. Sabi ko, Jay, ngayon lang nag-sink in tong idea na to. Sakto pa, matutuloy ko yung ALS, magkakaroon ako ng income. Kasi sabi sa akin ng huling nasakyan ko na joyride rider, sabi niya, 12 to 16 hours, kaya mo kumita ng 2,000 pa, sabi. Sabi ko, labas na ba yung gasolina ron? Nagkwento, no? Sakit yung lalamunan, nagkwento. Sabi ko, labas na ba yung gasolina? Hindi, mga 600 sa gasolina. So, mga 1,400. 12 to 16. Paano kung 8 hours? Kaya naman daw, kumita 1K. Labas na yung, mga 1 to 1,400. Tapos labas na yung gasolina sa 8 hours. Pwede yun. Tayo, paano yung oras nun? Ano ba yun? Kumbaga parang may quota ba kayo sa oras? Hindi, kung anong oras mong gustong bumiyahe. It's up to you. Kasi pagka naka-login ka, papasukan ka ng clients, tatanggapin mo. So naisip ko dito sa Malolos, mag-stay ako dito sa Malolos, back and forth lang ako. Pwede ako pumabot ng Giginto, Kalumpit, Plaridel, pero babalik din ako dito. So kukuhanin ko na rides is more on dito. Ang problema ko, ang challenge ko ngayon, tinulungan ako ni Jay nung kahapon, nag-ikot-ikot kami sa mga kasa. Hindi sila nag-a-approve ng freelancer na photographer. Kasi ang sinabi namin, kasi matagal na yung pictures and stories na photo business niya, photoshoot business o photographer. Matagal ang photographer si Jay. So dapat ang namin is empleyado niya ako as a part-time. Kaya lang hindi nga daw pwede. So, hindi ako makapag-release ng motor sa kasa. So, yun yung challenge. So, yun yung pinagpe-pray ko, Lord, paano? Anong way dito? Pero yun yung nakikita kong best na mag-fit dun sa ALS. Matatapos ko yung ALS, grade 11. So, pwede kong i-continue yung next year sa grade 12. Same format. So, joyride rider ako sa umaga tapos sa gabi. Tapos sa tanghali, bam, pasok ako. Pero yung grade 12, baka mag-enroll ako sa Marcelo. Pagka natapos ko yung grade 11. Na yun, ifo-full ko na yun. Whole day na yun. Hindi ko alam kung anong oras pasok. Kung 7 a.m. ba, 8 a.m. to 3 p.m. or 4 p.m. or 5 p.m. Kasi ipe-prepare ko yung sarili ko. Kasi after nun, mag-aaral ako college. Tapos yung ite-take ko na strand, AHSS. Bago siya, hindi na siya UMS, hindi na siya HUMSS. AHSS na. Nalimutan ko lang kung ano ibig sabihin na. Pero more on social. Kasi ang gusto kong i-take, psychology. Gusto kong maging psych. Pag hindi yun, eduk. Tapos major in English. Para matama ko na yung mga grammar lapses ko. Dami kong grammar lapses, pag napansin nyo. Anyways, papakawala ko na kaya. Medyo masakit na talaga. Ba't ba naikwento pa yun? Ito na, last na. Sa mga friends ko sa Facebook, relatives, acquaintances, tapos mga old friends, new friends, nagsisend po ako ng message. Nagre-raise po ako ng funds. Ayoko na po kayong magulat pa o pagkwentuhan pa ng iba. Nandun ako sa point na kailangan mag-raise ng funds. Kasi nasagad ako. Noong una nagre-raise ako ng funds para sa ministry. Ngayon, ang tinatry ko mag-raise ng funds para makakuha ng motor. Siguro kahit second hand na motor. Pero nagtumingin na ako sa Joyride ma-extend. Kung ano requirements NBI clearance, barangay clearance, driver's license, 2 valid ID. So, kasama na din yung driver's license. Tapos, yung ownership ng motor. Yun yung medyo challenging. Titignan ko, matatawag ako bukas, mag-inquire ako. Anyways, I have to let you go. God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.